ating patuloy na paghahanap ng supply ng langis at saka mga produktong petroleum products. At sinabihan ako ng namamahala ng Petron, si Mr. Ramon Ang, na sa kasalukuyan ang ating supply ay hanggang end of June, June 30. May supply tayo hanggang June 30. Pero hindi ibig sabihin na titigilan na natin ang paghahanap pa. Lahat ng mapuntahan natin at makausap natin ay sinasabi natin naghahanap tayo kahit saan. At hindi lamang hindi lamang yung crude oil, kundi lahat ng produktong petrolyo, gasolina, diesel, kerosene, jet fuel, lahat yan ay naghahanap tayo sa buong mundo. Mabuti naman at maganda ang relasyon natin sa ating mga naging kaibigan na iba't ibang bansa na kinakaibigan natin at malapit ang ating ang relasyon natin sa kanila. Pinagbibigyan naman tayo dun sa pagbigay ng supply dahil karamihan na oil producers ngayon ay hindi masyadong nag-export. Pero pinagbibigyan nga tayo, they give us special consideration and concessions para dito, kaya nandyan ang supply natin. Meron mga nagtatanong din kung ano yung mangyayari sa ASEAN Summit. Nagtanong kami sa lahat ng we have consulted with our counterparts in the other member states, in the 10 other member states, and the question that I asked them is very simple. Would you prefer, because everybody's busy with the oil crisis that's going on because of the war in the Middle East, would you like to postpone the ASEAN Summit? The consensus that we came to is that it is precisely now that we must coordinate our efforts. So that is what we are going to do. Ipapatuloy natin yung ASEAN Summit. Ngunit the way that we describe it is that it is a bare bones ASEAN Summit. It's just we will be talking about three main subjects: about the supply of petroleum and petroleum products, about the supply of food and the price of food, and migrant workers. Those will be the three subject matters that we will be taking up in the ASEAN Summit. It will be over a period of maybe a day and a half, imbes na yung mahaba all day what we had planned. Lahat ng plinano natin, sabi ko, baka hindi naman ngayon ang panahon na masyadong elaborate ang ating preparasyon. Ang kailangan talaga sa panahon na ito ay makapag-usap kami mga leader upang malaman natin kung what do we do in the future, what do we do for the rest of the year, what do we do, how can we help each other, and what is the ASEAN position regarding all of these shocks that are coming our way. So that is yun ang nagiging usapan sa ASEAN. Tuloy tayo sa May 7, May 8, but as I said, it will be a very bare bones summit which will focus very closely on those three subject matters: oil, food, and migrant workers. Sir, sa halip na dalawang leader summit, isa na lang po ba ang magiging leader summit for this year? Wala tayong hindi natin pinag-uusapan muna yung sa November. So sa ngayon, tentatively tuloy pa yung sa November dahil importante din yun because the other world leaders will be coming here. Nagaling sa Europe, yung ating sa China, yung ating sa Korea, sa Japan. Kailangan talagang pag-usapan lahat ng mga pangyayaring ito. So it's going to be very important also. But before we do that, siguro by September, October, magtatanong na tayo kung ano yung gustong gagawin ng yung mga ibang leader, kung makarating man sila, etc. So, pero right now, we're focused on the summit in May. Sir, may nananawagan na kongresista na bawasan po ang budget ng ASEAN. From 20, gawin na lang daw po 10. Yung 12 billion, ibigay na lang daw po dun sa mas nangangailangan, yung apektado ng krisis. Ano po masasabi niyo, sir? Ginawa na namin. Tapos na yun.
That's why we did. That's why we did this. That's exactly why we did it. One of the big reasons why we did this. Yeah. Sir, what are your thoughts on the proposal to repeal the oil redegradation law and remove the VAT on fuel imports? As I said before, nothing is being discounted. Ibig sabihin, lahat ng maaring gawin upang meron tayong magawa para tulungan na pagaangin ang epekto at nitong nangyari itong gera sa Middle East ay talagang pinag-uusapan namin. But what we are focused now is immediate. We will have to amend the oil regulation. Mahaba pa ng diskusyon yan. I don't know when it will come out. So we are focused right now on the immediate, what we can do immediately. Kagaya nung sinabi ko sa statement ko, kung ano yung maaari nating paratingin kaagad na tulong sa taong bayan, yun ang aming ginagawa, yun ang namin pinag-iisipan ngayon. But as I said, kahit lahat ng maaring gawin tinitignan namin, pinag-aaralan namin. Okay, Alright. Thank you, Mr. President. Ma'am, can we get the reaction of the Palace Post? Yung Philippines daw po, yung kauna-unahang bansa na nag-declare ng national energy emergency. And also, can we get the reaction of the Palace on the looming rotational brownouts and declining electricity supply? Bukod sa mataas na presyo ng langis, tag-init na rin po kasi at may mga ginagawa na po ba yung gobyerno para sa nagbabatang krisis, hindi lang sa langis kundi sa kuryente? Yung unang tanong, ano yung unang tanong? Yung Pilipinas yung first. Okay. So, kung tayo po ang kauna-unahan nag-declare ng state of energy emergency, yan lamang po ay nagpapatunay na ang pamahalang ito ay hindi po nagbabagal sa kanilang pagkilos. Ibig sabihin po, itong energy emergency na inihayag ng Pangulo ay para po maibsan, para po mapigil na magkaroon ng krisis dito sa ating bansa. So inuuna na po natin lahat bago pa man tayo humantong sa hindi magandang sitwasyon sa ating bansa dulot nitong krisis sa Middle East. Napapayag po natin, maraming salamat sa lahat ng presidente ng Chuper na tagalungsod ng Maynila. Nahiramin ko po ang oras, ang driver, at sasakyan ng operator para ibigay ang serbisyong libreng pamasahe. At ang inyong pamahalang lungsod ay magbabayad sa bawat sasakyan at driver o chuper. Opo. Inisip po namin ito na bayaran sila ng 3,000. Yung iba naman po ay 6,000 for purposes of transparency kasi meron po tayong mga EB or boundary. Yung sa jeep, meron tayong mga EB bus na taga Maynila, nag-modernize at paswelduhin ang kanilang mga driver. Kaya variables po yun. For the past so many days, ang nagiging neto ng ating mga driver ng jeep, halos tumalanding na lamang po sa 200 at pinakamalaki na po ay 500 piso. At madalas sa hindi, ayon na rin sa pulong namin kanina, hindi na sila nakapag-boundary. Kasi ang ginagamit nilang mechanism yung tinatawag na replacement cost. Ako, I don't agree with that dahil nga unang-una, lumang inventory yan. So, dapat gamitin mo yung tinatawag natin first in, first out. Kung ano yung luma, yun ang ilabas mo. Pero dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili ng oil company. Nakatago yan eh. Hindi talaga nila pinapakita yan. Dahil kung malalaman mo magkano bili nila, magkano benta, malalaman mo yung kita nila. Kaya isa sa mga pinag-iisipan namin, kung ayaw nyo pakita, mag-impose na lang kami ng tinatawag na windfall tax. Itong konsepto na ito, pinag-uusapan din sa ibang bansa. Kasi nakikita nila na may mga companies, oil companies abroad, and also here, na malaki ang kikitain dahil ang bilis ng taas eh. At kung
gagamitin mong presyo ay yung existing price, hindi yung old price, talaga malaki yung kikitain. So pwedeng tama yung sinabi ni Senator Marcoleta na kumikita sila possibly ng 3 Tama. billion a day? Ako ay posible yan. Hindi ko pa na-compute myself, no. Pero posibleng malaki ang kita nila. I just not sure lang kung magkano, pero hindi malayo na malaki ang ganyan ang kita nila. So anong pwedeng gawin ng gobyerno doon? Amid the crisis, kumikita sila ng billion-billion, pero tayo hirap tayong lahat. Ngayon, doon sa bagong batas na sususpend yung excise tax, meron kaming pinasok na provision doon na magsasubmit ng oil companies ng kanilang cost. So dito natin makikita ngayon kung magkano talaga ang kikitain nila o kinikita nila ngayon. At kung nakita ng gobyerno na labis-labis, sobra-sobra, doon tayo pwede magpasok ng windfall tax. Yun ang nakikita kong mekanismo. So windfall tax, no, walang sanction doon sa batas natin, hindi sila pwedeng... Well, pwede rin titignan kung meron silang anti-competitive behavior, kaya pinasabi na rin namin sa PCC i-monitor. Kung merong anti-competitive behavior, kung merong profiteering, ibig sabihin yung sobrang laki yung taas ng kita nila, pwede rin pumasok yun. So maraming mekanismo. Tingnan natin kung may anti-competitive, tingnan natin kung may profiteering, ibig sabihin sinasadya. Tingnan rin natin kung may hoarding. Ito lahat titignan. Ngayon meron ng visibility ang gobyerno dahil doon sa provision na yun. Yung PCC ngayon can look into... Yes, we directed the PCC to monitor the situation, itong pagtaas para may competition angle at meron ding yung abuse angle. So yun din, so dalawa ngayon nagmo-monitor. Importante sa ganitong sitwasyon, minomonitor mabuti. Dahil ako, ang kutob ko, imposibleng walang labis ang kita dito. Complaint against President Marcos was insufficient in substance and therefore it was dismissed because it lacked ultimate facts which would describe the complaint as amounting to the crimes that are described under the 1987 Constitution as impeachable, such as graft and corruption, grave violation of the 1987 Constitution, bribery, other high crimes, etc. So, since the complaints there did not amount to ultimate facts describing the complaints as those crimes, similar to those crimes, or exactly those crimes, mandated or described in the 1987 Constitution, then therefore, the case was dismissed. Eh dito, ganun din eh. Ganun din ang nangyari. Walang ultimate facts na describe sa mga kaso na graft and corruption na yun kay BP Sara mismo, grave violation of Constitution na yun, other high crimes na yun, iwala eh. Kaya nga, sinasabi namin that what is good for the gander should likewise be good for the goose. Eh, dinismiss nyo doon kay Presidente Marcos. Dapat dito rin kay VP Sara, i-dismiss ninyo. Eh, doon kay Presidente Marcos, hindi nga kayo nag-issue ng mga subpoena eh. Dito, mga subpoena ninyo, maski mga tao walang kinalaman doon sa impeachment complaint, pinapasubpoena. Anong klase yan? Pati law firms, pinapasubpoena. Pati yung mga ibang mga entities na hindi described sa complaint, pinapasubpoena. That is overreach to our mind.